President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyong ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica, no? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit, nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istorya nito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Oo, pero ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang nagbigay sa'yo ng idea na tumakbo kang senador? Not really idea, it's more of an encouragement from President Duterte for me to try and run for senator. And nag-usap kami mga 4 na beses eh. At sabi ko lang sa kanya, pag-isipan ko, Mr. President. Sabi niya, sige, tama naman yan, huwag kang magmadali, pero huwag din masyadong matagal. Dahil kinakailangan kang mapakilala, dahil kilala ka naman, pero hindi bilang kandidato. Okay, Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay, Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal from Marcos ngayon na kay Duterte ka na? Magandang tanong yan, Karen. I have always been Duterte Marcos. And in 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ESIC, former ESN Senator Ed Angara, during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And ako ay in-appoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ikaw, hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami rin sa Malacanang. At alam naman ng taong bayan who I am referring to. At hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the President stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even before I assumed the position of Executive Secretary Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Presidente na yan eh. Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Okay ako. Huwag mo akong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the commission on appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the President? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon eh. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walk away from being the ES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba talaga yun? Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo kaharapan.
at yung maraming PSG. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan. Po ng Kongreso para hindi po maabuso ang paggamit niyan, yung mga yan. Nung confidential fund. Intelligence fund. O di gumawa na lang ng batas. Kung halimbawa, nasuri namin na hindi pala na-audit mabuti at hindi nababantayan ang paggamit. Wala na confidential fund, di ba? Ang dali naman nun. Okay. Alright, next question tayo. Sa kayo, nakita natin sa profile ninyo, kayo ay isa sa mayakda ng Cheaper Medicine Act. Sa palagay nyo ba ay naipatutupad po ng maayos po ito at nakakamta natin ang pakinabang dito para sa murang gamot, Congressman? Yan ang problema ang kinakaharap ng Kongreso, both the House of Representatives and the Senate. Ang pinakamahina, yung weakest link, ay yung implementation ng mga batas. Sapagkat gawa kami ng gawa ng batas. No? Napakamahal gumawa ng batas. Napakatagal gumawa ng batas. Pagka nagawa yung batas, ilalagay lang sa kabinet. Katulad ng kuryente, halimbawa. Hindi ba napakataas ng ating kuryente? Ano ba yung pinakaunang layunin kung bakit natin ginawa yung EPIRA in 2001? Or ilang taon na yun? 2001 to 24 years ago. So kailangan na natin susugan, Congressman. Hindi man na kailangan susugan sapagkat yung pinakaunang layunin, sabi niya, ensure the delivery of electricity to our people, reliable, quality, and affordable rates. Wala na kailangan. Nasaan ang problema doon, Congressman? O di tanungin natin ang DOE tsaka lahat ng mga ensya ng gobyerno may kinalaman sa pagpapatupad ng batas na yan. Implementation. Bakit hindi natutupad yung affordable rates? So dapat may pananagutan ba doon ang ERC being the regulatory body? Hindi lang ERC, lahat ng may kinalaman doon sa pagpapatupad ng batas na yon. Ang DOE ang central to that. Hindi ba? Bakit hindi napapatupad yung affordable? Ano ba yung affordable sa Tagalog, Wayne? Mura, abot kaya. Abot kaya. Abot langit na eh. Di ba? Tsaka sir, sabi naman po ng ERC, kahit pa ng mga distributors na buwan-buwan nagbabago ang singil sa kuryente, Congressman pero sinasabi maraming factors. Unang-una, ang coal imported napakamahal. Alam natin yung kaya nga hindi nabababa sapagkat imported lahat yung ating panggatong kung pinag-uusapan ay base load. Pinag-uusapan mo coal at saka yung petrolyo. Pinipilit nila yung mga renewable energies. Pwede rin yan pero hindi substitute yan sa base load natin sapagkat very intermittent ang solar, ang wind. Hindi natin kaya. Ang wind will only operate, will only apply when the wind is blowing. Ang solar mo is applicable while the sun is shining. Subukan mo na nag-ooperate yung biglang dumaan yung ulap, maging intermittent yan. Wala kang base load. Itong DOE, sinasabi ko sa iyo, nung kino-confirm namin ng Secretary of Energy, ako lamang ang nagtanong sa kanya ng 2 araw. This is on the record. Because I wanted him to do this. In-outline ko lahat ng dapat nating gawin para yung fundamental and underlying objective of that law should be achieved. So, Umuo siya lahat ng sinabi ko. 2 pahina yun. Natupad Kahit po ba? isa walang natupad. Walang natupad. Okay. So ang daming problema ng ating bansa, puro pagtaas ito, Congressman, ano? Ako, magkano ang presyo ng kamatis? Oo. Kasi, Alam mo, Melo, magkano ang Mas presyo mahal ng sa karne. isang pirasong kamatis? Last week, 20 pesos. Ngayon, 30, isang piraso. yan. Nagsimula tayo sa 400 pesos ang kilo. So kailangan natin ng ayuda. Teka muna, yung siling pangsigang, yung verde, Wayne. Hindi Yung kasi sililong. namamalengke. Ako na pumunta ako sa palengke. Yung sililong. Yung sililong, Oh. yung verde. 10 piso isa. Sandali, nagsimula tayo sa Gamot. gamot. Napunta tayo sa kuryente. Kamatis. Kaya naman kamatis. Punta tayo sa ayuda dahil kailangan natin ng pambili. Kayo ba'y pabor nyo sa ayuda na yan, Congressman? Alam mo, Melo, Wayne, Joel, ang ayuda talagang kailangan ng tao doon sa tamang pagkakataong dapat mong ibigay. Halimbawa, nagkaroon ng kalamidad. Na-displace yung tao. Talagang kailangan nyo yung kagyat na pagbigay ng ayuda. Pero kung ayuda ipaparada mo, kamo nga tinatarget nila kunwari, near poor. Yun nga yung poor talaga, hindi pa nga natatarget Tinatarget daw, yun daw akap ay ayuda para sa kapos sakita. Wayne, tatanungin kita. Sino ba sa atin ang hindi kapos sakita?
Abay, lahat tayo. Paano mo hindi, ah. i-determine? Pumunta sila sa isang komunidad. Pinalinya nila yung mga tao, grupo ng mga tao. Itong mga taong ito kanya kapusakita. Paano mo naalaman na sila lang ang kapusakita? Relative yun eh. Oo. Ako pwede akong kapusin din sakita. Depende sa pangangailangan ko. Lumasa nga yun daw yung poverty threshold, Congressman. Oo, ngayon, Hindi nga nila naintindihan kung ano yung poverty threshold. Nakita nyo sa dyaryo, anong sinabi ng mga tao ngayon. Yung survey ng SWS. Ano sinabi niya? Ang sabi po ng actually, 17.4 million families of this country Are said we are poor. We feel we are poor. Poverty. Yes. so kayo sa Kongreso, gagawa ba kayo ng batas? No, wait. Ah? Pero meron na Magna Carta for the Poor. At least Kaya sa may tanungin mo ako doon sa Magna Carta of the Poor. Kaya nga ang Tatanungin kita dyan. frustration. Oh. Tatanungin kita dyan. Sa ating pagbabalik, mga kapuso, ang ikaw na batch na senatorial interviews ay magbabalik sa ilang sandali. Ang oras po natin, 20 minuto makalipas sa alas 8 ng umaga. Sabay! Ikaw naman, the senatorial interviews. Mga mami. Sabi ko yung mga kaibigan ko, marami naman akong kaibigan talagang katulad ni Melo na mayayaman talaga. Sabi ko, Mayaman sa kaibigan siguro. pwede tayo mag-eksperimento, sabi ko. Tinipon ko sila, mga lima yun, na talagang may kaya sa buhay. Pumunta tayo sa isang barangay, tayo nang bumili ng palay. Palay pa lang. O sige kanya, mag-eksperimento tayo. Nagtanong ako sa NFA, at that time, ang buying price ng palay ay 19 pesos. Okay? Sabi ko, dagdagan natin ng 3 pesos. Ito na yung magmumula sa private sector. So, magiging 22. So, at that time, masaya yung farmer kasi 19 lang bibili ng NFA. Kami bumili, 22 pesos, dagdag na 3 piso. Okay? Nakabili na. Isang barangay ito. Kami kako magpapakiskis. Alam mo yung kiskisan, Melong, Joel? Baka kako hindi nyo kabisado yung Alam namin, kiskisan. Kabisado namin. Pag probinsya kami. Yes. O, laki-proxy na yun. Kami magpapakiskis. Oo. Sabi ko doon sa may-ari ng kiskisan, pare, para makatipid naman kami sa pambayad sa'yo, kasi ito, ano lang namin ito, patriotism ito. Ah. Pwede bang ilibre mo na sa amin to, pero yung tarak sa'yo na, yung binlit sa'yo na, kinuhenta kayo ng kiskisan. Okay. O, akalain mong break-even lang, naibenta namin ng 35 pesos dinurado. At that time, 55 pesos market value. Pero binenta namin ng 35. Alam mo, 10 minutes lang naubos yung isang truck. Inano namin, ang package namin 5 kilos per pack. Mga mahihirap na tao, luminya. May pera silang pambili. At 35, nakatipid sila ng 100 piso. Bakit? 5 kilo eh. 20 pesos. Yun. So, kayang mapamura. Kayang mapamura. Kayang mapamura ba? Kailangan lang magsama-sama tayo. Ang private sector, sumama na eh. Sumama na. Yung kuryente, mapapamura pa ba natin yan? Bakit hindi? Sa anong paraan? Mapapamura tayo sa mahal. Sa anong paraan? Paano? Una, murahin mo muna. Yung seryoso sagot. Seryosong sagot, maniwala ka sa akin. Baka wala kayong time. Iksiyan lang natin. System loss. Yes. Yan. Milo, bakit yung ninakaw na kuryente kasama ka nagbabayad? Bakit? Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit kailangan mo bayaran. Ay, galit ka Sabi namin. nga namin, Ayaw namin doon. Kaya kailangan bayaran, puputulan kami. Wala kami choice. O kaya nga, pero ang bayad mo kasama yung system loss. Sali, hindi Tama? dapat. O, pagkatapos, bakit hindi pinatutupad ng ERC yung provision ng ating IPIRA na meron doon na ARCOA? Ano ang ARCOA? Ibig mo sabihin mo, hindi ba lang mga ARCOA? Ano po ang ARCOA? Ikaw, Melo. Alam ko. Arcoa. Lalagyan mo lang ng AR. Joel, Ano ba yung Arcoa? Ano ang ARCOA? Retail Competition and Open Access. Ano yun? So, nakita na ninyo. Kaya nga, hindi. Ayaw kasing ipaliwanag ng ERC. Dapat unang-una silang nagpapaliwanag at pati yung mga guidelines, pati yung mga regulasyon, dapat nagawa na nila. Sinabi ko nga sa'yo, nagawa ang IPIRA 2001 or 24 years ago. Bakit ang gayong regulasyon ng ARCO? Ano ba yung ARCOA? Ano ba yung subdivision mo, Melo? Yan lang sa village. Pero yung village na yan, meron kayong homeowners association. Oo. Pakwenta mo yung aggregate na konsumo ng inyong gilits. No. Kapag ka nakwenta mo 500 kilowatts,
pwede na kayong mamili ng retailer, not necessarily Meralco mag-supply sa inyo. Nasa batas yun eh. O halimbawa, inopera ang Camilo. Melo, magkano yan? Kwentahin natin. 11 pesos ang binabayaran mo. O magkano ang bid mo? Bibigyan kita 9 pesos. Di ba nakatipid ka? Ito yung mga paraan. Sundan lang natin ang batas. Wala nga nagpapatupad. Meron pang aggregation. Hahaba lang tayo eh. Okay, sige. Meron akong magagawa. Pero in short, kaya po ba tanggalin ang systems loss? Bakit Kasi hindi? ito ang effective para na paraan para mapababa talaga agad ang presyo ng Sasabihin ko lang doon sa batas, kuryente. tanggalin mo na yung system loss na nilagay nyo dyan sa batas na yan. Mali yan. But ang problema, Congressman, ilang kongreso nang nakalipas, ang dami pong panukalang batas tanggalin ng systems loss, pero walang nakakapagtanggal. O wala kasing gustong magsimula. So, Ako nasa- nagsisimula ako, ayaw nila akong tulungan. So walang political will. O, tingnan mo nga ABS-CBN. Sino bang... Ako lang. Wala namang gusto na sumama sa akin. Meron ka ba nakita isang senador na tumulong sa akin? Teka, sandali. Gagawin mo sa Senado yung pagkatatanggal sa Ang system systems loss. loss. Bakit hindi? Okay, sige. Asahan O, natin yan. bigyan mo sa akin Sa lalong madaling panahon. Ngayon, kung ikaw ang president ng Senate. Okay. Teka. Bigyan mo sa akin yung Alos na. Oh. Committee on Energy. Mamimili kayo, hihilig kayo ng komite na ganun. Ba, hindi ko Oo. kayang hingit. Halos lahat Sino ba yung dating, yung dalawang Okay, naging... walang pagkitan. Walang pagkitan ng Sino pangalan. ba yung naging chairman ng Energy sa Senate? Sige. Sino? Sasaliksikin natin yan. Pero na-cover na natin halos lahat. Na-cover natin ang pagkain. Na-cover na natin ang kuryente. Petrolyo. Petrolyo, meron pa. Tapos, yung issue ng kalusugan, gusto kong balikan natin yan kasi isa sa mga problema ng mga Pilipino ngayon, yung pagpapagamot. Mamaya, pagbalik natin. Sa ating pagbabalik, yan ang ating